Nagtrabaho agad si Ronald bilang junior computer programmer sa isang telecommunications company pagkatapos ng kolehiyo. Makalipas ang 3 taon ay na-promote siya bilang manager at kalaunan ay naging vice president ng kumpanya. Nakamit man ni Ronald ang isa sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya, mas pinili niya ang mag-retire nang wala pa siyang 40 anyos. I was 39 nung nagkaroon ng magandang break. So nagkaroon ng early retirement. Sabi ko ito na yung aking inaantay. Sabi ko napayaman ko naman na siguro yung kumpanya. Yung pamilya ko naman yung payayamanin ko. Pero siguro naman sa taas ng naabot mo na posisyon, pinayaman mo na rin yung pamilya mo, hindi ba? Sa tingin ko hindi pa yon yung para sa pamilya ko. Dapat better pa kaysa doon. So sabi ko parang hindi pa ito ang tama. Kailangan ko magnegosyo. So what did you do with that retirement? Yeah, yun na ho yung ginamit ko para ipuhunan sa negosyo. Taong 2004 nang bumili ng kalahating ektaryang lupa sa Laguna si Ronald gamit ang nakuhang pera mula sa kanyang retirement package. Balak pa muna sana niyang magpahinga pero isang kapitbahay ang nagyayari sa kanyang dumalo sa isang organic farming seminar. Dahil hilig niya ang pagtatanim, nagustuhan din niya ang organic farming. Nagtanim ko kami sa isang 1,000 square meter na area. Diyan merong mga iba't ibang klaseng gulay. Yung aming paboritong pagkain, yun ang aming tinanim. Pinakbet vegetables, may mga konting herbs. Hanggang sa nagkaroon kami ng bisita. Isang bisita na kaibigan ng aming kaibigan. At ito ay taga-Italianis. Kita niya, dami naming tanim. Sabi niya, bakit hindi niyo kaya subukan mag-supply sa Italianis? Sabi, saan ba yung Italianis? Di man kami kumakain doon. No? So, binigay niya yung contact person. And then, nagdala kami ng sample. Nagustuhan ho nila yon. At, hanggang ngayon, nagsusupply pa rin kami sa Italianis. Mula sa 4 na branches, naging supplier na ng lahat ng Italianis restaurant sa buong bansa si Ronald. Ang dati kalahating ektaryang taniman ni Ronald, ngayon 5 ektarya na. Nung nag-start po kami, commercially, ang aming tanim lang noon ay lettuce, 50,000 pesos dun sa 1,000 square meter. At yun naman ay nabawi kaagad sa loob ng isang cropping cycle which is 45 days. Noong kulang na yung sinusupply namin sa mga kliyente, nagdagdag kami ng area hanggang sa unti-unti naging 5 hektarya ito. Naging leading supplier na sila ng iba't ibang organic vegetables sa mga sikat na restaurants at hotels sa bansa, gaya ng Yellow Cab Pizza, Makati Shangri-La Hotel, Soler. Bukod sa pagtatanim ng iba't ibang gulay, herbs at spices, nag-aalaga at nagbebenta na rin ng organic livestock si Ronald, gaya ng baboy, wild boar, free-range chicken, ducks at rabbits. Pinag-aralan din ni Ronald ang paggawa ng pagkain ng mga alaga niyang hayop, pati na rin ang pataba sa lupa. Maganda yon kasi yung pataba na gamit namin sa farm para sa mga gulay ay galing mismo sa ating mga alagang hayop. Ang ginagawa namin dyan, yung mga dumi ng mga hayop na yan ay i-decompose namin. And then pag yan na-decompose na, ipapakain namin sa bulate. Yung dumi ng bulate, yan yung magiging pataba ng aming lupa. Binuksan din ng pamilya ni Ronald ang Costales Nature Farm bilang pasyalan sa Mahayhay, Laguna. Katunayan, accredited ito ng Department of Tourism bilang kauna-unahang agri-tourism destination sa bansa. Meron tayong mga different tourism packages. Pwedeng mag-overnight yung mga visitors dito. We have accommodation facilities. We have different attractions. No? So dinadala namin sila sa mga dito sa Mahayhay Falls, yung pinagmamalaki ng Mahayhay, Laguna. Bukod sa farm tour, meron ding activities na pwedeng gawin sa loob ng farm gaya ng fishing at pagpapakain sa mga hayop. Meron din silang accommodations sa mga gustong mag-overnight. Matitikman din ang masasarap nilang putahe gamit ang organic ingredients mula mismo sa farm. Running a farm, an organic farm, has it made you as wealthy as you wanted to be as an entrepreneur? Yes, I would say that po. Yeah, kasi kumpara doon sa dati kong trabaho as an employee, no? Dito ngayon as a businessman, no? Bukod sa maganda yung kita, no? Mas maganda kaysa dati, ay marami pang natutulungang mga tao. You know, we employ around 87 people here na dati walang mga trabaho ito. No? Masarap pala yung pakiramdam na meron kang mga binubuhay na ganito mga pamilya. And we have scholars also, no? Mga anak ng aming mga empleyado. Pero kamo talagang even from the start, you did not foresee that this would be
As big as this. Oo. Yes. Parang talagang pampamilya mo lang inisip. Correct. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2014.